So ito yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod na yan? Dito tayo kay Raffy Tulfo. Nako po. Ito mga kababayan. Dito tayo kay Raffy Tulfo. Ano yung kay Raffy Tulfo? Mga kababayan, eto na nga, meron pong nabisto. No? Nabisto po ni Idol Raffy Tulfo. Ang sabi ng mga supporters ni Tulfo, Idol Raffy daw. Mga kababayan, nabisto po ni Raffy Tulfo ang panggagago, pambubudol, katarantaduhan. Mga kababayan, pambubudol, panluloko, katarantaduhan ni Sara sa kanyang confidential fund. Bakit? Pakinggan ninyo Pakinggan ninyo mga kababayan ang interview ni Raffy Tulfo sa isang witness ng COA. Ang sabi dito, ito Tulfo questions 16 million Office of the Vice President is spending for 34 safe house and 11 days. So tinanong ni Tulfo dito, mga kababayan, ang COA witness kung 16 million sa 34 safe house, saan ba ito? Ito ba ay sa Forbes, sa Ayala, sa Dasmariñas, or di sa mga mamahaling ano ba ito, subdivision? Na ito kung bakit gumastos ng 16 million sa loob lang ng 11 days ang safe house na 34 safe house. Sa Diyos ko, saang safe house kaya ito? Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo. Dito na bisto mga kababayan ni Raffy Tulfo ang panggagago, pambubudol ni Sara Duterte sa taong bayan gamit ang kanyang confidential fund. Biruin nyo 16 million, 11 days lang ginamit sa safe house. So, anong safe house ito na kung bakit napakamahal kada araw? Ito po mga kababayan. Safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Yan. Sinicheck pa lang mga kababayan kung ilang safe house. Pabilis 34. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Biruin nyo Biruin nyo yan. 34 houses. 11 days for 16 million. So 34 ka safe house. Magkano per day yun? 11 days, 16 million. Kaya nga yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag ang resibo ay sulat kamay, kahit 1,000 a day lang yan, pwede niyang gawing 1 million a day. Mga kababayan, kahit 1,000 lang yan, pwede niyang gawing 1 million a day kasi sulat kamay lang yung resibo Mata-mata, sa madaling salita, acknowledgement receipt lang. Okay, kasi Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alam mo sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga? Wala po. Kita nyo? Dito pa lang mga kababayan, dapat ang mga DDS magising na kayo. At totoo lang, tinatarantado, niloloko, binubudol, ginagawa kayong tanga. Actually, kahit kami, na nakasuporta sa administrasyon, naging tanga din kami sa ginagawa ni Sara na to.
Ngayon sasabihin ng mga DDS, confidential nga ni. Putang ina mo. Kung confidential man, yes, naintindihan namin yung salitang confidential. Pero, yung ultimo COA, lulukuhin mo, gaano ka-confidential yan? 34 safe house, 16 million, 11 days. Di ba? Kita mo yan? Ngayon, kaya ipinangalanan ni Rapi Tulfo, ano ba to, Corinthian? Yung Corinthian na mga kababayan, ay diyan po yan makikita sa may Ortigas, sa White Plains, no, Corinthian. No, diyan sa may Buni Serrano, no, papuntang ano yan, papuntang Marikina, street yan, puntang Ortigas, Buni Serrano, yan, Corinthian. Tapos itong Ayala, may Ayala Alabang, itong Forbes Park, itong Amampulo, itong Boracay, itong Dasmariñas Village. Ito po, nakatira po diyan yung lola ni Kiko Barsaga, no? Diyan po nakatira sa Dasmariñas Village. Ayan si Madam Kilay, diyan din nakatira sa Dasmariñas Village. Malaki yung mansion niya diyan, yung binisita ni Pitit. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 'di ba? Kaya sa totoo lang, grabe. Dito ang galing ni Rafi Tulfo pagdating sa mga analyzation na. Kasi bakit? Kung sakali man na itututal natin, biruin nyo 11 days for 34 house. Kung i-divide natin sa 11 days sa 34 house, ang 16 million, magkano per day? Corinthian Gardens, meron din sa Ortigas. Meron din diyan sa may basta White Plains, no? Sa White Plains, papuntang ano yan. Ngayong may malaking rebulto dyan ni Mama Mary ba yan? Yung laging niraralihan. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, grabe po. No? Kung kayo, ako sa totoo lang, pasok na sa isipan ko to eh. Kung ako butante ngayon, tapos tatakbong presidente si Sara sa 2028, isa lang talaga ang isipin ko. Kung ganyan niya lukuhin ang taong bayan, paano pa pag naging presidente siya? Yeah? Kung ganyan niya utuin, ultimo yung mga senador, ultimo yung mga prosecutors, ultimo yung taga-COA, nalilin lang niya, paano pa pag naging presidente siya? Imagine ninyo, ngayon pa nga lang na vice presidente siya, nagawa na niya yan. Paano pa pag naging presidente na siya? Naku, sinabi ko sa inyo. Kasi hindi lang double purpose yan si Sara eh. Si Sara, pag naging presidente ng Pilipinas yan, hindi po siya magpresidente para sa bayan. Real talk lang. Kasi unang gagawin yan, 6 na taon ang presidente, di ba? Kwento ko sa inyo Kwento ko to. Bahala na kayo mga DDS mag-analyze. Kung masaktan man kayo, bato-bato sa langit, matamaan sa pool. 6 na taon ang bagiging presidente. Una, pag nanalo si Sara pagka-presidente sa 2028, unang taon gagawin niya, tanggalin niya, balikan niya, singilin niya lahat ng mga kaaway niya. Pangalawang taon, lahat ng mga nakakulong niyang kaalyado, palayain niya, palabasin niya, linisin niyang pangalan, burahin niya lahat ng kaso. Pangatlong taon, lahat ng mga negosyo na naipasara ng mga kaibigan niya, ibalik niya. Pogo, sugal, lahat ng illegal, yung mga magnetic lifter, mga droga, balik lahat yan. Pangatlong taon. Pang-4 na taon, diyan na magdahan-dahan papasok na naman yung mga illegal Chinese. Hindi lang Chinese, baka pati pa mga mafia. Lahat, mga sindikato, magsibalikan yan. Pang-5, ito na yung time na bababa siya na ang sabihin, ito lang ang kanyang salin. Ito lang ang kanyang pera. Which is katulad ng tatay niya. Wala akong pera, kaya hindi ako nakapunta sa hearing, kaya umasa lang ako sa retirement pay, kaya mahal ang ticket ng eroplano. Pero nung nakulong sa ICC, potang ina mo, 150 million a month. In 1 year, 2 billion ang nagastos ICC sa abogado. Ita nyo yan. Ngayon, pagdating ng 6 na taon bilang presidente, pagka 7 taon kay bababa na siya, kumusta ang Pilipinas?
Kumusta ang Pilipinas pagbaba ni Sara? Kasi unang mission niya, hindi naman ura-urada yan. Isang taon, lahat ng nakakulong maabsuelto. Hindi. Unang taon, magiganti yan. Lahat ng kaaway niya, pagbabalikan niya yun, kulong niya yun, kasuhan niya lahat yun, kulong lahat yan. Pangalawa, yung mga kaalyado niya na mga nakakulong, absuelto lahat yan, palayain niya lahat yan. Linisin niya ang pangalan yan. Pangatlo, yung mga illegal na pinagsasara ni BBM, ibabalik niya lahat yan. Pang-apat, dito na, yung magulat ka na lang kung anong nangyari sa Pilipinas. Ya? Lahat ng mga kaalyado niya, lahat ng mga illegal, magpasukan, dadami na naman yung mga Chinese na, hindi ko po maaalala, Mr. Chair. Nakapira lang po ako sa palm. Hindi ko po maaalala. Teacher ko po si Robelin. Si Teacher Robelin lang po ang nakakaalam. Tapos yung sinabi, kapag hindi kayo duman sa akin, hindi kayo mapunta sa langit, mauuwi ng Pilipinas yan. Nako. Kaya pag 6 na taon, dito mo na tanungin anong nangyari sa Pilipinas. 'Di ba? Ay nako, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa 6 na taon, yan ang purpose ni Sara. Hindi siya magpresidente para sa tao. Magpresidente siya, una paghiganti, lahat ng kasamahan, palayain ng mga nakakulong, lahat ng illegal ibabalik, yung Pilipinas lugmok. Pang-6 na taon pagbaba, sabihin niya wala siyang pera. Yeah, poor Philippines. Ma'am Solita Estrada, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Yeah, ay nako. Stars Philippines. Ayan, Conrado Ducot. Ayan, may love shoutout po sa iyo diyan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan na nga. Nabisto na nga. Nabisto na nga ni Raffy Tulfo, mga kababayan. Ito pa, continue. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ng joint circular dun sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng mga isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po. Di ba? Sabi mismo ng witness at ni Tulfo, dapat i-amend na lang ang circular na yan. Kasi naabuso eh. Ang sagot ng witness, opo. So ibig sabihin, talagang sabit si Sara dito. Talaga, mga kababayan. Literal. Biruin nyo, isang pirma, iba-ibang pangalan. Iba-ibang pangalan, di mo nga may pakita kung sino yung mga animal na yan. Walang birth, death, records, school records, wala ding address. 16 million for 34 safe houses in 11 days. Kawawang Philippines.